Mga mahal po namin taga-subaybay, ang magpasalamat sa kapwa ay isang mabuting bagay. Ito po ay pagpapahalaga ng isang tao sa tinanggap niyang mabuting bagay mula sa kanyang kapwa, material man o espiritual, na ipinahahayag po niya ito sa pamamagitan ng mga salita o sa pamamagitan ng gawa. Masasabi namang hindi po mabuti kung hindi ito gagawin ng sino man, sapagkat nangangahulugan po ito ng kawalang utang na loob sa sino man na gumawa ng mabuti sa atin. Alam po ninyo mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo po ay sumasampalataya na ang higit sa lahat na dapat pasalamatan ng tao ay ang ating Panginoon Diyos, na nagkaloob po sa atin hindi lamang ng buhay at lakas, kundi maging ng mga mabubuting bagay na kailangan po natin sa araw-araw. At yan po ang marahil napapansin ninyo, di ho ba, na ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, na bago po matapos ang taon, nagsasagawa po kami ng pagsambang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, anuman ang maging sitwasyon ng mundo. Bakit po kaya napakataas ng uri ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa gawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, na sa kabila ng mga pagsubok ay marapat lamang na ang pagpapasalamat ay pagtalagahan ng mga lingkod ng Diyos? Mamaya po ay sasamahan tayo ng kapatid na June Francisco, at yan po ang aming tatalakayin sa pagbabalik po ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Mga mahal na kaibigan, maraming salamat po sa inyong namamalaging pagsubaybay. At gaya po ng ipinangako ko kanina, kapiling na po natin ngayon ang kapatid na June Francisco. Maraming salamat kapatid na Dindo at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Mga kaibigan, pinakahangad po namin na lahat po kayo at ang inyong buong sambahayan ay nasa mabuting kalagayan. Sana po ay samahan nyo kami ng kapatid na Dindo sa kabuuan ng gagawin nating pagtalak. At totoong napakahalaga po ng pag-uusapan po namin ng kapatid na June. Gaya nga po ng binanggit kanina sa pagsisimula ng programang ito, ang iniwan po naming katanungan na ito nga po ang ipaglilingkod namin sa inyo sa episode na ito sa pamamagitan po ng pagtuturo ng Biblia. Bakit po kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay napakataas ng pagpapahalaga sa gawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, na sa kabila po ng alam na nga po natin na hindi naman naging madali po, ano po kapatid na June, ang pagdadala ng buhay sa taong ito. Bunsod na nga rin po nitong pinagdaraanan po natin na pandemya ng COVID-19. Mga kaibigan, totoo po ang binanggit ng kapatid na Dindo na talagang hindi po madali o magaan ang pagdadala ng buhay. At yan ay hindi lamang sa panig ng mga mahihirap, kundi maging sa panig ng mga mayayaman, kapatid na Dindo, at mga makapangyarihang tao, lalo na nga nang dumating itong tinatawag na pandemya. Sapagkat tulad po ng alam natin, wala namang kinikilalang katayuan, di ba? O kalagayan sa lipunan, sa buhay, itong sakit na ito, ang COVID-19. Idagdag pa riyan ang mga kaguluhan, kasama ng mga kalamidad, at ang matitinding kahirapan. Nabanggit nyo kapatid na June, ano po, yung tungkol sa kahirapan. Alam nyo po ba mga kaibigan, sa ginawang survey po ng Social Weather Stations o SWS, 45% o 11.4 million, pansinin nyo yun, ano, ng mga pamilyang Pilipino ang maihahanay po sa mga mahihirap na pamilya. Yan po ay nitong third quarter po, kapatid na June, nitong taong ito. Dito lang yan sa Pilipinas, kapatid dito po sa Pilipinas, Dindo. opo. Bagaman ito po, kapatid na June, ay sinasabi ng gobyerno na ito po ay bumaba sapagkat kung ikukumpara po ito noong second quarter ng taong ito ay 48% po noon o 12 million po na pamilya ang masasabing nasa kahirapan ng pamumuhay. Masasabi po natin, mga kaibigan, na ilan lamang sila sa talagang nahirapan sa pagdadala ng buhay sa taong ito. Subalit, mga kaibigan, para po sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bagaman nabibigatan din sa pagdadala ng buhay, ay napakarami pa rin naming dahilan upang maging masaya at maging
mapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Ang totoo, ang sabi nga po namin kanina, ang pamamalagi po ng ating buhay at lakas ay sapat ng dahilan para magsagawa ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. At ang pagtatapos ng taong ito, isang napakaganda na pagkakataon, kapatid na Dindo, Totoo upang bulayin o balikan natin ang mga mabubuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng kalagayan ngayon ng mundo. Siya ay dapat natin pasalamatan. Kapatid na Jun, siguro po ay kanina pa po nila inaabangan po yung sagot natin mula sa Biblia doon saan iniwan po nating tanong kanina kung bakit napakataas ng pagpapahalaga po natin ng mga iglesia ni Cristo sa gawang pagpapasalamat, lalo na po kapag matatapos na ang taon. Ang dahilan niyan, kapatid na Dindo, ay nakasulat sa Biblia. Yan ay sinasampalatayan na nating lahat ng mga kaanib sa iglesia ni Cristo. Mababasa po natin, mga kaibigan, dito po sa awit sa 102 hanggang 4. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit napakataas po ng uri ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa gawang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Sapagkat pananagutan niya ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang maglingkod, pumuri at magpasalamat sa Kanya o sa ating Panginoong Diyos. Kaya, hindi po hadlang ang mga kalamidad, kahirapan, at kahit na ano pa mang hindi pangkaraniwang pangyayari sa ginagawang pagpapasalamat ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Jun, ano naman po kaya ang napatutunayan sa ating Panginoon Diyos ng mga tunay na lingkod ng Diyos na nagsasagawa ng pagpapasalamat? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo at mababasa natin ang nakasulat dito po sa unang Kronika sa 29:11 hanggang 13. Iyo, o Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Napatutunayan po, mga kaibigan, ng mga nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na kinikilala niya na kung siya man ay nagtatagumpay sa buhay na ito, nagtatamo ng kayamanan at karangalan, maging ng kalakasan. Lahat ng iyan, kapatid na Dindo, ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo, kahit dumaraan man ng isang tao sa pagsubok, pero ang pananatili, di ba, ng kanyang buhay, ito po ay kagandahang loob pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, isang napakahalagang pananagutan ng tao sa ating Panginoong Diyos ang magpasalamat at pumuri sa Kanya. Kaya nga po, mga kaibigan, siguro po ay napapansin ninyo, lalo na po ng mga nagsusuri sa Iglesia ni Cristo, at lalo na po kayo na mga nakadadalo sa aming mga pagsamba sa Diyos, sa aming mga gusaling sambahan, na ito po ang laging itinuturo sa amin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, lalo na kapag malapit ng matapos ang taon. Karaniwan na po itong tuwing buwan po ng Disyembre. Inihahanda tayo. Opo, lagi po nilang ipinapaalaala sa amin ang kahalagahan ng gawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya malayo pa ang aming pagsambang pagpapasalamat ay, gaya man po sinabi ng kapatid na John, naghahanda na po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo mula pa lamang po sa magiging kasuotan namin, pagsasaayos ng mga gusaling sambahan, ang handog sa Panginoon Diyos, na ito po ay inihahanda po namin isang taon. At maging ang aming puso at isipan, sapagkat sa araw po na iyon, sa araw ng pagpapasalamat, ay gugunitain po namin at ipagpapasalamat
sa ating Panginoon Diyos sa kabila ng mga pagsubok ay muli na naman naming matatawid ang isang taon sa tulong nga po at awa ng ating Panginoon Diyos. Siguro kapatid na Jun, bakit nga po ba pinahalagahan po nating mabuti ang gawang pagpapasalamat? Siguro may nagsasabi, lahat naman tayo nagsasagawa niyan at kami man ay pinaghahandaan po natin ito. Kapatid na Jun, siguro ay napakahalagang masagot ito. Sino po ba sa panahon natin ngayon na kung tawagin ay panahong Kristiyano, ang inaasahan ng ating Panginoon Diyos na magsagawa ng katanggap-tanggap na pagpapasalamat sa Kanya? Mababasa natin yan, kapatid na Dindo, dito po sa Colosas 3:15, mga kaibigan, subaybayan po ninyo at ganito po ang nakasulat sa Biblia. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sana po napansin ninyo, mga kaibigan, ang sinabi sa talata na hindi lamang sinabing dapat na magpasalamat, kundi dapat ay maging mapagpasalamat. Subalit, sino po ang inuutusan? Ayon po kay Apostol Pablo, ang mga tinawag sa isang katawan. Na ang katawang tinutukoy po ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Jun, sino po ba ang mga tinawag sa isang katawan? Kaya mahalaga malaman po natin, alin po ba yung tinutukoy na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang binasa natin kanina, kapatid na Dindo, ay pahayag ni Apostol Pablo sa 3:15 ng Colosas. Para malaman po natin kung aling katawan ang tinutukoy, babasahin ko po ang pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo dito pa rin po sa Colosas, sa 1:18, ganito po ang nakatala. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Mga kaibigan, ang tinutukoy po na katawan ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay Apostol Pablo ay ang iglesia. At nais po naming ipapansin sa inyo na hindi po marami ang katawan. Sapagkat ang sabi po, sa makatwid bagay ng iglesia. Hindi po sinabing mga iglesia. Kaya iisa lamang po ang dako kung saan dapat mapabilang ang tao. Sapagkat dito kabilang ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos. Ito ay ang iglesyang katawan at pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po napakahalagang isunod na katanungan po, kapatid na Jun. May pangalan po ba yang iglesyang itinuturo po ni Apostol Pablo na pinangunguluhan nga po ng Panginoong Hesukristo? Meron, kapatid na Dindo, at yan po, mga kaibigan, ay magandang itinanong ng kapatid na Dindo para sa ganun po ay makatulong kami sa inyo, wag magkamali ang sino man sa sasamahang iglesia o aaniban. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, Biblia po muli ang ating babasahin. Ganito po ang nakasulat dito po sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan, hindi po kami ang may pahayag nito. Binasa po namin sa Biblia. Ayon pa rin kay Apostol Pablo, ang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang kanyang katawan, wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo ang inaasahan po ng ating Panginoong Diyos na maging mapagpasalamat sa Kanya at sinasampalatayanan po namin ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo ang may napakalaking dahilan upang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sa amin pong pagbabalik ay iyan naman po ang ating aalamin. Mula pa rin po sa pagtuturo ng Biblia, bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay may napakalaking dahilan upang magpasalamat sa Panginoon Diyos. Huwag po kayong maglilipat ng channel, magbabalik po ang programang Ang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, kanina po ay tinalakay namin ng kapatid na June sa pamamagitan po ng Biblia na ang mga kaanib sa katawan ng Panginoong Hesukristo o sa Iglesia ni Kristo ay inuutusan ng ating Panginoon Diyos na maging mapagpasalamat sa Kanya. Ang iniwan po naman namin katanungan kanina, bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang may maraming dahilan upang magpasalamat sa Panginoon Diyos? Kapatid na Jun, bakit nga po ba? Mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit marami kaming dapat ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Mababasa po natin sa Colosas 1:12 hanggang 14. Magpasalamat kayo sa Ama pagkat minarapat niya kayo bilang mga tagapagmana
ng kaharian ng liwanag, kasama ng mga banal. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Sa pamamagitan niya, tayo'y tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, pansinin po ninyo na ang binasa natin ay mga talata bago po ang Kolosas 1:18 na doon po ay itinuro ni Apostol Pablo na ang katawan ng Panginoong Hesukristo ay ang iglesia o ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga kausap po dito ni Apostol Pablo ay ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo noong unang siglo. Ano po ang patutuo ni Apostol Pablo sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Sila anya ay mga taong iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Nilinaw po naman ni Apostol Pablo kung sino ang mga inilipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng anak o ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, tayo'y tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya, napakahalaga po na ang tao ay mapabilang sa mga tinubos sapagkat sila ang napatawad na sa kanilang nagawang kasalanan. Kaya nga po mga kaibigan, ang mga binabanggit po sa mga talatang binasa po ng kapatid na June, na mga tinubos, napakapalad sapagkat mapapatawad sa kasalanan. O hindi ho ba, marapat lang na ito ay ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Ngayon kapatid na June, paano po yung sinasabi o paniniwala ng marami, na kahit daw saang relihiyon o iglesia, kaanib ang tao, basta't sumasampalataya, kabilang na raw po sila sa mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po yun? Kapatid na Dindo at mga kaibigan, yun ay paniniwala lamang nila o bunga lamang po yun ng kanilang opinyon. Kaya natin nasabi yun. Sapagkat maliwanag po, mga kaibigan, na mababasa po natin sa Biblia kung alin lamang ang may katubusan. Pakinggan po ninyo at ganitong nakasulat sa aklat po ng Gawa ng mga Apostol. Dito po sa 20:28, ganito po ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya mga kaibigan, ang tinutukoy po na kaharian ng Panginoong Hesukristo na may katubusan at napatawad na sa kasalanan ay ang iglesia ni Kristo. Kaya nga totoong napakapalad ng mga taong kabilang sa iglesyang ito. Ito po ang napakalaking dahilan para ang mga kaanib po sa iglesia ni Kristo ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Na kahit mahirap man ang pagdadala po ng buhay, ang mapabilang naman po sa loob ng iglesia ni Kristo ay isang napakalaking biyaya na natamo po namin mula sa Panginoon Diyos. Dahil sa nagtamo kami ng katubusan bilang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya marapat lamang po na ito ay ipagpasalamat, di ba? Ngayon, kapatid na June, ano pa po ang natamo ng iglesia ni Kristo mula sa ating Panginoon Diyos dahil nga po sa natubos ng Panginoon Kristo at napatawad sa kasalanan? Ganito ang mababasa natin dito sa Hebreo, sa 9:14, mga kaibigan, subaybayan po ninyo at ating babasahin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating budhi mula sa gawaing naghahatid sa kamatayan. Sa gayon, makapaglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Ayon po sa mga apostol, ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang maglilinis ng budhi ng tao mula sa gawaing naghahatid sa kamatayan o sa kasalanan. At dahil nalinis na sa mga nagawang kasalanan, ay makapaglilingkod na sa buhay na Diyos. At dahil sa ang iglesia ni Kristo ang pinatutunayan ng Biblia na binili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang iglesia ni Kristo lamang kung gayon ang binigyan ng karapatan upang makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Isipin po ninyo, kapatid na June, sa dinami-rami po ng mga tao sa mundo, pero yung binabanggit po dyan ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo, sila po yung binigyan ng karapatan na makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakadakilang biyaya po nito. Matangi pa po dyan, ano pa po ang tinanggap na biyaya mula sa Diyos ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo at babasahin ko po ang nakasulat dito sa Roma 5:8 hanggang 9, ganito po ang nakatala.
Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo sa talatang ito na ang mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay lalo ng tiyak na maliligtas sa poot ng Diyos. Ang poot po ng ating Panginoong Diyos na tinutukoy ay ang kaparusahan sa araw po ng paghukom. Subalit kapatid na Jun, marahil po ay nagiging palaisipan po ito sa iba. Na sa kabila po ng mahirap na sitwasyon po natin ngayon, ang totoo po ay pambuong mundo itong hirap ng sitwasyon, ay bakit po ang Iglesia ni Cristo nagpapatuloy sa gawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Ganito po ang ating mababasa mga kaibigan dito po sa unang Kronika sa 16:8 hanggang 9 at patuloy pa sa talatang 29. O kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Mangagdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Ito po ang pinakahangad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa isinasagawang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ang makapagbigay po ng kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Kaya nga, tulad po ng aming binanggit kanina, ang araw ng aming pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ay lubos naming pinaghahandaan. Totoo po yan, mga kaibigan. At iyan po ay alam na alam ng aming mga kapatid sa Iglesia. Katulad po ng unang bayan ng Diyos, ang bayang Israel, hinahandugan din po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon, ang Panginoon Diyos, ng mga awit, ng pagpupuri sa Kanya. Kaya nga po, matagal po ay nagsasanay na ang mga awit, di ba, mga kapatid? Para sa dakilang okasyon iyan. At tulad nga po, mga kaibigan, ng binanggit po namin kanina, hindi po namin nalilimot ang magdala ng handog. Kapatid na Diyos, siguro po ay ipaglingkod po natin yan. Kasi baka po may nagtatanong, bakit daw po kailangan pa na magdala tayo ng handog para sa ating Panginoon Diyos sa kaarawan ng ating pagsambang pagpapasalamat. Kasama kasi kapatid na dindo at mga kaibigan, yung paghahandog na isinasagawa natin, na iyon ay isang mahalagang bahagi ng ating pagpapasalamat bilang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng sinasabi kanina sa talatang binasa natin, mga kaibigan, kung napansin po ninyo, ang sabi doon sa talatang 29, mangagdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Ito po ang dahilan, mga kaibigan. Kaya kapag araw ng pagpapasalamat, maging ito ay katapusan ng taon o kaya ay kaarawan ng iglesia, nagdaraos po ang Iglesia ni Cristo ng isang tanging pagsamba na may dalang handog upang kilalanin ang lahat ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoong Diyos sa ikaluluwalhati po ng kanyang pangalan. Alam niyo po, mga kaibigan, tangi po sa mga binanggit kanina, ipinagpapasalamat din po namin sa Panginoon Diyos ang ipinagkaloob niyang mga tagumpay sa iglesia. Na sa kabila ng pandemya, patuloy na dumarami ang bilang ng mga umaanib dito. Patuloy rin po ang pagdami ng mga may tungkulin na nagiging katuwang po ng aming namamahala sa pangangalaga sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy rin po ang pagdami ng mga nagmiministro. Ayan, gaya po ng nakikita po ninyo sa inyong screen. Ang patuloy na pagsasagawa ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na pagtulong sa atin pong mga kababayan na nasasalanta ng mga kalamidad. Hindi lamang po dito yan sa Pilipinas, kundi maging sa abroad, gaya po ng inyong nasasaksihan ngayon. Gayon din, sa kabila po ng kahirapan, ay patuloy na nakapagpapatayo ng mga magaganda at malalaking gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, ang lahat po ng ito ay kinikilala po naming kagandahang loob ng Panginoon Diyos. Kaya ito man po ay aming ipinagpapasalamat sa Kanya. Kapatid na Diyon, bakit po kaya
talagang nararapat lang na ang mga tagumpay na ito na tinatamasa ng Iglesia ni Cristo mula sa Diyos ay dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Tama lang naman, kapatid na Dindo, na magpasalamat tayo. At gaya nga ng binanggit mo kanina sa unahan, di ba, na kung sa tao nga na gumawa Opo. sa atin ng mabuti, Opo. papasalamat tayo, lalo na sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, yan po ay nakatala sa Biblia. Kung isinasagawa namin ng pagpapasalamat, meron po kaming batayan sa pagsasagawa nito. Ganito po ang nakasulat dito sa 2 Korinto sa 2:14, pakinggan po ninyong pahayag ng Biblia. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Mga kaibigan, ito po ang aming sinasampalatayanan. Gawa po ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi namin malilimot. Kaya lagi naming ipinagpapasalamat ang mga parada ng tagumpay. Sana napansin ng mga Opo. taga-subaybay natin, parada, sunod-sunod na tagumpay na pawang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa iglesia. Kaya, malimit po naming marinig sa aming namamahala ang kapatid na Eduardo Manalo ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay para sa ating Panginoong Diyos. Kapatid na June, siguro po ay ipaglingkod pa natin ito kasi baka po may gustong magtanong ng ganito. Bakit kaya ang Iglesia ni Cristo po, sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ay nagagawa pa ring magpakasigla sa gawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Partikular nga po sa ginagawa nating mga pagpapasalamat sa Kanya. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan po natin ngayon, na mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng daigdig. Mayroon tayong inspirasyon, kapatid na Dindo, at yan ay alam ng maraming kapatid. Opo, opo. Merong nagpapalakas, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, mga kaibigan, para makapagpatuloy sa aming pagka-iglesia ni Kristo sa kabila po ng mabibigat na pagsubok. Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa awit sa 41, 11 hanggang 12. Pinahihirapan ng walang tigil na mga panunuya ng mga nanguusig sa akin. Nasaan na ang iyong Diyos? Kaluluwa, ikaw ba ay nalulungkot pa? Ikaw ba ay hindi kailanman mapapayapa? Maghintay ka sa tulong ng Diyos. Hindi ako titigil sa malakas na pagpapahayag ng pagpapasalamat, aking tagapagtanggol at aking Diyos. Ito po ang taos sa pusong pangako ng Iglesia ni Cristo sa Panginoong Diyos. Dumating man sa buhay ang mga negatibong sitwasyon. Ang sabi po ng tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, hindi ako titigil sa malakas na pagpapahayag ng pagpapasalamat. Kaya hindi po natatakot ang isang tunay na Iglesia ni Cristo anuman ang bagabag na dumating sa kanyang buhay, sapagkat ang Diyos ang kinikilala niya na kanyang tagapagtanggol. Nawa po, mga mahal naming taga-subaybay, makasama na namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo at tamasahin po ninyo ang mga biyayang ipinagkakaloob at patuloy na ipagkakaloob pa ng Panginoon Diyos sa Iglesia ni Cristo. At makasama na namin po kayo sa karapat-dapat na pagpapasalamat sa Kanya at lalo na sa gawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Opo. Patuloy mo pong pinagpapala ang buong iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Punong-puno ng kapangyarihan Opo. na ipinagkakaloob mo sa kanila. Opo. Pinangungunahan ang kabuuan ng iyong banal na iglesia, Amen. lalo na po sa gagawin naming pagpapasalamat. Amen. Ito rin po sana ang madama ng buong iglesia. Amen. At ito rin po ang nais namin, pinakahahangad namin, Opo. na malaman ng maraming mga tao Amen.
na sa iyo po lahat ng kaluwalhatian, Opo. ang kapurihan Opo. na patuloy naming inihahandog sa iyo, Opo. ang masagana naming pagpapasalamat. Amen. Panginoon naming Jesus, mahabag ka po sa amin. Opo. Pamagitan mo sa aming mga panalangin Amen. at kahabagan mo po, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Amen. Ang mapagpalain mo po ang kabuuan ng iyong bayan Amen. sa pangunguna po ng aming namamahala. Amen. Idamay mo na po pati na ang aming mga taga-subaybay. Opo. Makasama namin sa marapat na paglilingkod sa iyo. Amen. Maasa kaming tinanggap mo po ang aming dalangin Amen. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.